our viewers and listeners, magandang araw sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Ate Jackie, maghahatid ng panibagong kwento ng buhay, kung saan kakapulutan natin ang aral at maging inspirasyon sa buhay. Minsan sa buhay natin may mga pangyayaring hindi natin talaga inaasahan, pangyayaring tatatak sa buong pagkatao natin. Kagaya na lamang ng kwento ni Jezebel, hindi niya tunay na pangalan, kung saan ang pangyayaring ito ay dala-dala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Tunghayan natin ang kwento ni Jezebel dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Dear Ate Jackie, una sa lahat, magandang hapon, gabi, sa'yo. Lalong-lalo na sa mga viewers mo, Ate Jackie. Itago mo na lang ako sa pangalang Jezebel. Taga Cebu City po ako, Ate Jackie. 40 years old. Medyo long story po siya pero shortcut ko na. Gusto ko lang i-share sa inyo ang na-experience ko noon sa aming kapitbahay. Na sobrang tiwala na namin sa kanilang pamilya na para bang magkadugo na ang turingan namin sa isa't isa. Nagbibigayan kami ng pagkain at nagtutulungan kumbaga. Isang araw, Ate Jackie, birthday yun ng bunso kong kapatid. It was October 9, 1995. Bali 14 years old na ako ng mga panahon na yun, Ate Jackie. Tapos bigla akong niyaya ng aming kapitbahay na samahan ko daw siyang pumunta sa SM, Ate Jackie. Itago ko na lang siya sa pangalang Barakdat. At yun nga, Ate Jackie, ako naman dahil adik sa galaan, kasi nasa bahay lang ako lagi. So since birthday ng bunso kong kapatid, at busy din ang mga magulang ko sa preparasyon, kaya naisipan kong wag nang magpaalam, Ate Jackie. Kasi malapit lang naman ang SM sa amin. 15 minutes ride lang siya, Ate Jackie. So nagdala ako ng pera, it worth 500 pesos. Malaki na yung 500 noon, Ate Jackie. Parang 5K na yan kung ikumpara ngayon. Nung dumating na kami sa SM, Ate Jackie, pumunta kami agad sa grocery area kung saan andoon yung mga paborito kong sandal na ididikit lang kung gusto mong suotin o hubarin. So nagkanya-kanya kami ng pamimili, Ate Jackie, ng mga items. Pero doon lang talaga ako nagstay sa may sandal area, Ate Jackie. Nagsususukat ako doon. At nung may nagustuhan na ako, ay pina-counter ko agad. At it worth 299 pesos, Ate Jackie. So may natira pa akong 201 pesos. Ibiglang dumating si Barakdat, Ate Jackie. At yun, kinuha niya yung plastic na mayroong sandal, Jackie. Sabi niya, ako na magdala, Jezebel. Sabi ko naman, wag na, magaan lang yan, Barakdat, nakakahiya. Pero nagmamatigas talaga siya, Ate Jackie. Kaya sabi ko, sige na nga. Ano ba ang binili mo? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, wala akong nagustuhan. Sabi ko, so sana tayo ngayon? Sabi niya, uuwi na. Sabi ko, ano bang pinunta mo dito? Sabi niya, wala. Kasi nabili ko na ang lahat ng gusto ko nung isang araw. Sabi ko naman, o sige, uwi na tayo. Tas parang namumutla at parang nagmamadali siyang lumabas, Ate Jackie. Tas nung palabas na kami sa grocery, may humarang sa amin na 2 lalaki. Akala ko mga kidnappers, Ate Jackie. So sabi ko, bitiwan mo ako. Kung hindi, sisigaw ako. Kasi hinawakan ako sa balikat ng isang lalaki, Ate Jackie.
Tas yung isa naman ay nasa harapan namin. At ang sabi, patingin nga ng plastic nyo. Sabi ko, bakit? Akin yan. Binili ko yan sa loob. Sandal ko yan. Tas sabi nung nasa harapan na lalaki, Ate Jackie, may titingnan lang daw sila. Tas pwede na kaming umalis, Ate Jackie. Sabi ko, sino ba kayo? At ang sabi ay CI daw sila. Wala naman akong kaalam-alam dati kung ano ang ibig sabihin ng CI, Ate Jackie. Sabi ko, parang security guard. Nung tiningnan na nila ang plastic ko, Ate Jackie, may nakuha silang 1 pair of socks. At tag 35 pesos yun. At isang cologne. Tag 75 pesos, Ate Jackie. So na-shock ako. Sabi ko, hala, bakit may ganyan sa loob ng binili ko? Sandal lang naman yung binili ko. Sabi nung dalawang CI, Ate Jackie, sumama kayo sa amin. Sabi ko naman, saan nyo kami dadalhin? Sabi nila, dito lang sa office ng SM. Si Barakdat ang tahimik, Ate Jackie. Hindi makapagsalita. Ako lang ang matapang na sumagot sa dalawang lalaki. Nung nasa office na kami, Ate Jackie, ay tinakot kami na kapag hindi daw kami aamin, ay ipabombo radyo daw kami, Ate Jackie, at paiikutin kami sa labas ng SM na may dalang placard na magnanakaw ako. Kaya sabi ko, Ate Jackie, hindi talaga ako nagnakaw niyan, sir. Ang binili ko lang ay isang sandal. May resibo pa ako. Tas tinanong nila si Barakdat, Ate Jackie, ikaw, bakit mo kinuha ito? Kanina ka pa namin sinusundan. Sabi ni Barakdat, hindi ko alam. Hindi ko naman yan kinuha. Sabi ko, huy Barakdat, umamin ka na. Maawa ka, gabi na. Hinahanap na ako ngayon ng mga magulang ko. Sabay hagulhol, Ate Jackie. Panay-dinay talaga si Barakdat, Ate Jackie. Sabi ng dalawang CI na officer ng SM, inosente daw ako, Ate Jackie. Nadamay lang talaga ako sa kasama ko. Tas maya-maya ay hiningan kami ng number ng aming mga magulang, Ate Jackie. Natatakot si Barakdat, Ate Jackie. Lagi siyang sinasaktan ng kanyang mga magulang, Ate Jackie, pag may mali siya. At yun nagsalita na si Barakdat, Ate Jackie, na oo, ninakaw ko yan. Kasi wala akong pambili. Hindi ako binibilhan ng mga magulang ko. Sabi ko, gusto mo pala yan bakit hindi mo sinabi sa akin para bilhin ko para sa'yo? Tingnan mo na saan tayo ngayon. Mag-aalas 12 na ng umaga. And I'm sure hinahanap na ako ng mga magulang ko, Barakdat. Hindi kumibo at nakasimangot pa rin si Barakdat, Ate Jackie. Ako naman umiiyak ng umiiyak, Ate Jackie. At nagsishake ang buong katawan ko. Kasi sa sobrang lamig ng aircon, may halong kaba kasi ang papa ko grabe ka-stricto, Ate Jackie. Alas 7 pa lang ng gabi. Dapat lahat kami nasa bahay na dahil kung wala, nag-aalburuto na yon, Ate Jackie. Tas nung makuha na ang number ng parents ni Barakdat, Ate Jackie, may pasabi pa si Barakdat, Ate Jackie, na sir, mamaya pag uwi ko, bubugbugin na naman ako ng mama ko. Sabi naman ng officer, hindi ka bubugbugin, akong bahala. Nung nakausap na ng officer ang mama ni Barakdat, ang sabi, ma'am, pakisundo yung anak nyo
andito sa office ng SM. Pero ma'am, huwag niyong sasaktan ang anak niyo. Ini-interview lang namin. Pero ang mama ni Barakdat, pati ang aming mga kapitbahay at Jackie, ay alam na pala nila na may kinuha si Barakdat. Kasi pagpasok pa lang namin sa office ng SM, ay pinabombo radyo na pala kami. Pati ang papa ko ay narinig na pala yung balita. Bago dumating ang mama ni Barakdat at Jackie, pinicturan muna siya. Hawak-hawak niya ang mga items na kinuha niya at Jackie. Nakasimangot ang mukha. Ang sabi ng blackboard at Jackie, "Ako si Barakdat, nagnakaw ng medyas at kulon." Tas sabi ko sa officer, "Ako din ba sir pipicturean niyo?" Sabi naman, "Hindi naman ikaw ang nagnakaw." Tas ang sabi ko sa officer at Jackie, "Ako din ba sir pipicturean niyo ng ganyan?" "Hindi naman ako ang nagnakaw niyan sir." Sabi ng officer at Jackie, "Inosente ka ning, na-involve ka lang sa kasama mo." At nagpapasalamat ako at Jackie at lalo akong umiyak. Maya-maya dumating na ang mama ni Barakdat at Jackie. May kasamang kapitbahay pa namin. Nakikita ko sa mga mata ng mama niya na gusto na siyang upakan sa office. Sabi ng mama niya at Jackie, "Ikaw talagang bata ka, ang tigas ng ulo mo. Ang sabi ko magsaing ka. Kaya pala nawala ka, andito ka pala. Andito pala kayong dalawa." Dinamay pa ako sa mama ni Barakdat at Jackie. Sabi, "Ikaw Jezabel, bakit kayo nagpunta dito? Alam ba ng mga magulang mo na may ninakaw kayo?" Sinagot ko talaga siya at Jackie kahit umiiyak ako. Sabi ko, "Wala naman po akong kinuha. Si Barakdat lang ang may kinuha. Ako pa nga ang niyaya niyang magpunta dito sa SM kasi may bibilihin daw siya. Kaya sinamahan ko siya." Sabay kinurot niya si Barakdat at Jackie. At sabi naman ng officer, "Ma'am, huwag niyo pong saktan ang anak ninyo. Hindi po namin sila sinasaktan dito. Pinapaamin lamang namin sila kung bakit nila kinuha yung item na yan na nagkakahalaga ng 35 at 75 pesos. Na sana ay binili na lang. Kagaya ngayon ay nag-charge ang anak ninyo ng 10 times kada items na kinuha niya. Maghihintay kami hanggang 1 week lang, ma'am. At kailangan niyo pong mabayaran ang lahat ng yan." Sabi ng mama ni Barakdat at Jackie, "Mamaya ka lang pag-uwi. Wala tayong pangbayad niyan." Tahimik na lang ako at Jackie. Tas nang nakalabas na kami sa SM at pumala na kami ng taxi pauwi. Yung kapitbahay namin na kasama ng mama ni Barakdat at Jackie ay tagapagtanggol ni Barakdat. Kasi iuumpakan talaga siya ng mama niya at Jackie. Nung nakarating na kami sa bahay, ay hindi pa ako nakauwi sa amin. Pauwi pa lang ako nang marinig kong itinulak si Barakdat ng kanyang ina at Jackie. Nung paakyat na sana sila sa kanilang silid, ayon tinulak siya at nahulog, tas tumakbo ako at Jackie. At pinuntahan ko si Barakdat. Ayon nakikita kong pilay. At sabi pa ng mama niya sa akin at Jackie, "Ikaw, anong ginawa mo? Bakit ka nandito? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana makapagnakaw yan. Nakakahiya kayo. Umuwi ka na." Minura ako ng masasakit at Jackie sa dibdib. At nung pinagalitan ako ng mama niya,
Sabi ko sa isip ko, ako na nga yung nadamay, ako pa yung pinagalitan. Tas sabi ng kapitbahay naman namin, Ate Jackie, umuwi ka na, Jezabel. Baka hinahanap ka na rin sa inyo. Tas nung nakauwi na ako sa amin, Ate Jackie, tahimik na ang birthday. Wala nang mga bisita, Ate Jackie. Tas wala na ang papa ko sa amin. Ang mama ko lang ang naglilinis, Ate Jackie. Relax na relax ang mama ko, Ate Jackie. Sabi niya, saan ka galing? Anong oras na? Tas kwento ko ng mama ko ang lahat-lahat, Ate Jackie. Ang mga pangyayari na minura ako ng mama ni Barakdat. Sabi lang ng mama ko sa akin, Ate Jackie, sa susunod anak, huwag ka nang sumama sa mga taong ganyan. Kung may bibilihin ka, pwede mo naman isama ang kapatid mo. Or pwede naman ikaw na lang mag-isa. Alam mo naman kung paano ang papunta doon at ang pag-uwi mo. Pero umiyak talaga ako sa ginawa ng mama ni Barakdat, Ate Jackie. Tas maya-maya ay kumain ako nang biglang dumating ang papa ko, Ate Jackie. Hinagis niya ang kamay niya sa mesa habang kumakain ako. Sabi niya, sumama ka kasi sa isang magnanakaw. Hindi ako umimik. Kumain pa rin ako, Ate Jackie, kahit lumilipad na yung plato. Kasi sa taas ng bagsak sa harapan ko, Ate Jackie. Sinermonan ako ng papa ko, Ate Jackie. Hanggang sa hindi na ako makatiis, ay nag-walk out ako. Sabay iyak kasi hindi ko naman kasalanan, nadamay lang ako. Tas kinampihan ako ng mama ko, Ate Jackie. Sabay sabi na, kumakain pa yon, sana pinatapos mo muna bago ka mag-sermon. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari sa mga sumunod na oras, Ate Jackie. Kasi pumunta ako sa bilyaran at doon ako natulog. Maya-maya ay ginising ako ng mama ko, Ate Jackie, na umuwi na daw ako kasi natulog na daw ang papa ko. Nakainom daw kasi kaya ganon. Ayun, umuwi ako kinabukasan, Ate Jackie, ay continue pa rin yung sermon ng papa ko. Hanggang sa ang mama ko na ang nagsabi, Ate Jackie, na pumunta na lang ako ng Maynila. Pinapaalis na ako ng mama ko papuntang Maynila, Ate Jackie. At yun nga, Ate Jackie, hanggang dito na lang muna ang istorya na ibibigay ko. Medyo humaba na ang kwento ko, Ate Jackie. Ipapadala ko na lang ang part 2 ng istorya ng buhay ko sa Maynila. Na kamuntikan na akong ma-rape, Ate Jackie. Ipapadala ko ang bahagi ng aking kwento sa susunod na mga araw, Ate Jackie. Hanggang dito na lang, nagpapasalamat, Jezabel. At yun nga mga kaibigan, ang kwento ni Jezabel, na sa hindi inaasahang pangyayari ay nadamay siya, at hindi lang yun, nasira din ang pagkakaibigan ng bawat pamilya. Nasira din ang tiwala sa isa't isa. Na, sana ay meron tayong natutunan sa kwento ni Jezabel. Sana ay maging inspirasyon sa atin ang kanyang kwento. Dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa.
Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.